Personal personal ako kayo muna. O sige, ako muna. Okay, go. Sige, alam naman natin lahat kayo, mga nakatrabaho ka naman halos lahat na sa atin. Ang recently ko na naging show, of course, yung Batang Quiapo. And then, right now, medyo naiba lang ng mundo ngayon. Though hindi naman tayo pinatay sa Batang Quiapo. Kaya ngayon, actually, this is the first time na tatakbo ko as a city councilor dito po sa Lungsod ng Dasmariñas. At ayun nga po, kasama ko yung efforts na grupo namin. And baga yung showbiz nandiyan pa rin naman. Kasi marami nagtatanong, baka yung iba ayaw na ba mag-showbiz, akala na wala na. Yung iba naman, ang ano sa akin, kaya nag-showbiz to kasi, nag-showbiz, kaya nagpolitika to kasi wala nang trabaho sa ABS. Baga parang, tag ito, it's parang ano yun, showbiz ang bagsak ng politika. Ang bagsak politika. Sabi ko naman, it's not parang fallback ang politika, parang ganyan. Sabi ko na lagi naman sabi sa sarili ko na it's not fallback. It's giving back sa mga tao. Dahil syempre, sa dami din naman ng na-experience ko sa buong Pilipinas. Kumbaga, may mga pinupuntahan ako ng mga politician na ini-invite ako to show para mag-perform, samahan yung mga politiko, and then sabihin ko yung mga advocacy ko, yung mga ginagawa ko as influencer, as an actor. And then ngayon naman, kumbaga sabi ko nga, ba't di ko gawin sa sarili kong bayan? Ba't di ko gawin sa sarili kong kinalakihan? So that's why ito ngayon, panahon na to na in God's perfect timing, parang sabi nga nila, at yun din sabi ko, it's calling. Kaya ito, sabi ko nga, pumasok ako sa mundo ng politika, which is bilang isang baguhan. Mahirap, pero sabi ko nga, may sipag at syaga rin. Sabi ko nga, naniniwala lang ako sa Panginoon. Papalarin, but sa akin, ako pa naman, doon pa rin naman yung trabaho natin sa ABS. Open pa rin naman ako. So kung ano man yung maging resulta dito sa kampanyahan na to, makakabalik pa naman tayo sa Batang Quiapo. Nagpaalam naman ako kay Coco. Sabi ko, nagpaalam naman ako na baka pwedeng pagkatapos is kung ano man makabalik pa rin naman. So, yun. So Neil, first time mo na tumakbo, bakit councilor agad? Kasi no offense man tayo, pero kasi syempre, di ba ang iniisip natin kung pag nag-umpisa, parang mas okay kung mag-start ka sa pinaka. Bakit kasi Hindi kasi actually pinapa-run ako before as kagawad ng barangay or kapitan. Kasi before, sabi ko nga, sobrang hectic ng schedule sa industry ko, di ba, sa trabaho ko. Parang hirap din ipilit ng sarili ko na i-commit dito sa isang bagay na to na hindi ko pa rin naman, hindi ako ready. Hindi parang mangyari, parang alam mo yun, hindi lang ako makakommit dito, tapos hindi ko magagampanan, hindi ko bumukha lang akong tanga, di ba? So parang gano'n lang sa akin, ha? Pero kaya dito, kasi, iba as a counselor, parang more on ordinance, and alam ko naman, medyo bilang baguhan sa politika, marami pa akong kailangang aralin. Pero ito na yung pinaramdam sa akin ng Panginoon. Parang ito na this is the moment. Hindi ko rin naman kaya mag-mayor, hindi ko rin naman kaya mag-vice mayor, hindi ko rin naman kaya mag-congressman. Dito muna ako sa sumabago, which is the councilor. Kasi councilor, well, mas okay naman siya. Pero may background ka sa politics? For now, well, more on advocacy ko sa sarili ko, pero sa politics wala pa. First time talaga. So, hindi siya naman, maraming naniligaw sa'yo dati pa na pumasok. Meron, oo. Meron. Pero why did you feel na ito yung right time na talagang pumasok ka sa takbo sa politika? Again, yun nga kasi, calling sa akin ng Panginoon ngayon. Parang ito yung pinaramdam sa akin, ready ka. Ang dami ko nang gustong gampanan, ang dami ko nang binivisualize sa sarili ko, ang dami kong gustong itulong, ang dami natin gustong bigyan ng boses. So parang ito na, this is the moment. Kasi kung hindi ako ready ngayon, hindi ko tutuloy ito kasi nasa laki ng barangay namin, napakahirap. Alam naman namin lahat yun na bilang mga tumatakbong councilors as effort. Ang hirap ng ginagampanan namin dahil syempre, hindi namin alam kung ano yung uunahin namin, sa laki ng barangay namin, sa laki ng lungsod ng Dasmariñas. Pero again, hindi naman masamang sumubok, hindi naman masamang makipagsapalaran. Kung papalaran kayo ng Panginoon, ibibigay siya para sa iyo. Pero tama no, 14 years ka na sa showbiz. 15 years. Sakto 15 years. So ano yung parang babauin mo from showbiz bilang isang politiko? Anong natunan ko sa showbiz na pwede mo i-apply bilang politiko? Well, noon pa naman, alam mo, Kumel ba, alam mo naman, ito lagi nagsusulat sa akin dati. Di ba yung mga natitinda ako ng bangus, diba?
even before naman, pag meron tayo nakakakurot-kurot ng malaki-laking kita sa showbiz, tumutulong naman tayo sa mga charities eh. Tumutulong naman tayo sa mga tao. So kumbaga, this time naman, bilang pagtakbo ko naman dito, ito naman yung kumbaga, mas tutulong ko yung sarili kong bayan naman. Although nagbibigay naman tayo ng suporta sa kanila every since. Pero mas feeling ko, mas alam mo yung maraming boses, maraming kailangan mabigyan pa ng boses dito. So ito yung gusto ko namin gampanan dito sa Lungsod ng Dasmariñas. Ano lang pa, introduce lang sir kayo po. Okay sir. Introduce po kayo. Ako po si Tutoy Caraig Perez from Dasmariñas City. So, like si Neil po, part po kami ng F4, kami po ay kandidato sa Dasmariñas City, Cavite. Background ko po, ako po ay graduate ng AB Political Science sa De La Salle University, Dasmariñas. Ako rin po ay certified paralegal mula sa UP Diliman. And then currently, nagtatapos po ako ng Master's sa Sustainable Leadership and Governance. Meron din po akong NGO. It's 10 years na po. It's a sports organization that we call Ballers Club Dasmariñas. Grupo po ito ng mga basketball players from all ages sa Dasmariñas. And currently kami po ang recognized and accredited partner ng provincial government ng Cavite when it comes to basketball and volleyball tournaments. Ito pong aming organization. Ang primary po nito is tumulong din po sa mga kagaya rin po na yung mga basketball players, especially yung mga batang pasibo. Ito po yung kami po yung dumidiscover ng mga talents not only from Dasmariñas but also in Cavite. Kami po yung nagtuturo ng libre sa mga community po namin. Yun po doon kami nag-start. And then kami rin po yung nagpo-provide ng mga players doon sa mga eskwelahan like dito po sa Manila. Meron na po kami nagpo-provide na players sa Lasal, sa Ateneo, sa UE, yung mga ganun po. So, ang benefit nito ng yung mga bata po from a simple city like Dasmariñas from Cavite, nakapag-aral sila ng libre and may opportunity silang makapag-aral doon sa prestigious na school. And ang organization din po namin tumutulong din po sa community using the platform of basketball. Nagkakanda kami ng mga game for a cause wherein yung mga proceeds po nito, ito naman po din yung tinutulong din naman namin sa mga batang may sakit, ganun po. Medical assistance during calamity, nagpo-provide din po kami ng relief goods, and then nagpo-provide din po kami ng school supplies. Yearly po yan since 2014. Sa private naman po, before ako mag-file ng candidacy, I work as a paralegal sa Meralco, sa Smart Communication, and currently nasa Regis Telecoms ako as permits and right-of-way manager. Ito po yung mga nakikipag-usap din po sa LGU. So, almost ganun din naman din po yung trabaho. Sir, kayo po, sir. Magandang hapon po. Ako po si Brother Arnel Del Rosario. Currently, ako po ay may private school. Walong branches po dito sa Cavite at saka isa sa BGC. And ako ay may isang asawa at 4 na anak. And ako ay born again Christian sa Church of God. At kasalukuyan ko, ako rin ay Go Transport Cooperative Chairman and President at Chief Chaplain po. So ngayon po ako ay nag-file I prayed for this election, and I also prayed para sa grupo na ito. Sabi ko sana magkasama-sama kami kasi since pare-pareho po kami independent. And naniniwala ako na pagsama-sama kasi kami ay mas malakas din yung puwersa, iba yung kanya-kanya naming strength, no? So hindi na kami magpo-focus doon kasi given naman na may mga kanya-kanyang weaknesses, but we will focus on our strength, no? And bakit po ako nag-file tulad din ng mga ginagawa namin during pandemic, noong mga panahon ng lockdown, marami rin po tayong mga tinutulungan dahil ako po ay lumaki at nag-aral sa BBB, kung tawagin Batang Area. Doon po kami sa relocation site, and nakita ko pa yung hirap talaga ng mga kababayan natin. Actually, hindi lang naman sa Dasmariñas to. And ano yung magagawa kong paraan para matulungan sila. Importante po kasi na nakikita natin yung yung
naramdaman natin, nakita natin kung ano yung paano yung ma-experience yung hirap po ng buhay. Kung paano ginawa ng Lord sa akin na ako ay ngayon po ako ay Doctor of Education na naniniwala po kasi ako na kung paano ako pinless ng Panginoon Diyos. Ganun din kayang i-bless yung mga tao na mayroong mabuting puso. And, tulad po ng aking kasama na party list, yung Ahon Mahirap, ay naniniwala ako na yung Ahon Mahirap, napakaganda po ng advocacy nila. At salamat din at siya yung napunta sa akin na party list. Dahil isa po yung advocacy namin. No? Kung paano po binless ako na magkaroon ng private school sa Cavite at saka sa Taguig, sa BEC. Naniniwala ako na kaya din gawin ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isang tao. Basta po mabuti ang puso. No? And everyday nalalangin ako, Lord. Ako po ay pagising ko pa lang, nagdadasal na ako. Sabi ko, Lord, ano yung pinapagawa mo sa akin ngayon? Ano yung purpose ko? And every time na nagigising pa ako, kasi pwede namang hindi na ako magising. Inaalam ko, Lord, bakit pa ako, ano pa yung purpose na pinagagawa mo sa akin? Andun na po ako sa point ng ganung buhay ko na I always see it as a purpose na magagawa ko pa para sa Kanya. And paano pa po ba ako makakatulong? And naniniwala ako na yung livelihood program na nagbibigay po ng starter kit ang Ahon, ganun din po ako Gusto kong maturuan sila na makapaghanap buhay. Maging stable yung pangkabuhayan. So, hindi na kailangan pang humingi sa mga politiko ng pampaaral, pang-hospital, kung ano pa mga kailangan. Kundi turuan sila na turuan silang mangisda. So, siguro yung starter kit, ibibigay mo lang yon as a start. So, pwede mong bigyan ng isda sa simula, pero later on dapat matuto silang mangisda. Yan yung tamang pagtuturo. No? Hindi kailangan umasa sa mga politiko kasi kami, ang tingin namin is, ako ang gusto kong tawag sa akin is public servant. Ayoko matatawag ng politiko kasi mas maganda po na public servant kasi ngayon hindi ako nag-expect ng anything na pakinabang ko sa pagtakbo ko na to. So more on ang heart ko po ay makatulong. So kahit nga sabi ko, siguro kahit nga yung allowance ko sa council, pwede ko pa rin siya itulong. And naniwala po ako na pagdating sa trabaho, oportunidad at pangkabuhayan, naniniwala ko na yun ang talagang kailangan ng mga kababayan natin. And of course, yung mga sinabi ng mga kasama ko, yun yung heart po namin talaga na gusto namin na committee na makakapagpasa kami ng mga ordinansa na patungkol dito sa mga programa at advocacy namin para makatulong sa mga kababayan namin sa Dasmariñas. Yan lang po. Sir, kayo po sir, konting background naman. Ako po si Vladimir VM Maliksi. Taga Andreaville po sa Litran 4. 17 years po akong kagawad hanggang sa ngayon po ako po'y kagawad ng sa Litran 4. Ako po anak po ni Governor Ayong Maliksi. Siya yung nasa Cavite po. Dito ko rin po si Mayor Jaime Fresnedi ng Muntinlupa. Isa lang naman po yung sa amin. Gusto ko lang pong ipagpatuloy yung nasimulan ng aking magulang. Magserbisyong maliksi sa buong Dasmariñas. At isinusulong ko rin po yung mental health kasi po sa Dasmariñas wala po kasing mental health. Hindi natin po yung iba hindi nila naintindihan yung psychiatric problems ng bawat isa. Bakit may nagpapakamatay, bakit may nag-suicide. Ang asawa ko po kasi may anxiety rin, kaya isa po yun sa gusto kong isulong sa lungsod ng Dasmariñas. Ang salamat. Sir, paano po kayo? Magkakaibigan po ba kayo? Saan po nagsimula? Ako nalaman ko lang kasi na nag-file sila. Although dati ko nang kilala si Consi Tutoy. Sabi ko, Lord, sana magsama-sama kami. Yun ang prayer ko lang. Hindi ko alam kung agree sila, pero
Ngayon nakikita nyo magkakasama kami and answered prayer po ako na at alam ko sila din. Hindi ko alam kung paano kami nabuo eh. Basta una pinamessage ko sa inyo si Neil, no? Actually, ano yan, to be honest, sa Dasmariñas kasi may kanya-kanyang political climate yan. 12, yung kinakandidatuhan namin is 12 seats sa City Council. As of now, merong 5 vacancy or may 5 seats for the councilors. So, apat lang kami. Nag-isip siguro, kumbaga nagtugma-tugma lang yung opportunity na makagawa kami ng group. Kasi doon sa kabilang partido, meron din po silang tinatawag yung mga newbies naman doon sa kabila, meron silang grupo din. So nag-isip lang kami siguro ng pinakatamang branding na pwede namin na ihain sa mga kababayan namin sa Dasmariñas. Kaya feeling namin best yung F4 considering na ang moniker din ng Dasmariñas is onward forward, which is yung forward, we can use it as forward 4. So dahil apat din kami with magkakaiba ang pinanggalingan, magkakaiba yung ideology, pero yung prinsipyo para mas makatulong at mas mapalawak pa namin. Alam namin na progresibo na yung lugar namin, pero alam namin na dun sa aming apat, meron kaming individuality na may tutulong pa kami. Yeah. Actually kami, bago pa mag-file, nag-meet na kami with the common friends of campaign manager ko. And then, eventually, tumatagal hanggang sa nagkakilala na namin kami. Hanggang sa nabuo namin, nag-meeting kami. And halos kami naman, lahat naman kami sa council, isa lang naman ang layunin. Ano ba palayunin? Tumulong sa tao, maging public servant at magsilbi sa taong bayan. Bayan lang naman yung goal. So maganda naman sa amin, yung pinagsama-sama namin, yung bawat isa. So yun again, sabi ni Consuelo na yung idea namin dito is yung F4 as forward, di ba? So yun, at saka feeling ko binigay din sa amin nung nasa taas ng Panginoon na para mabuo kasi at the same time, siyempre bilang isang independente sa isang napakalaking lungsod, napakahirap mag-isa. Pero kung nabuo namin yung apat, at least kahit pa paano, medyo naging kahit pa paano, alam naman natin, di ba? Medyo naging less kahit pa paano sa gastos, at tulong-tulong kami sa isang materials namin para magsama kami sa apat. Kasi kung as one ka lang, ang hirap. Ang laking gastos, sobra. And hindi naman kami ganun kayamanan. Diba? Simpleng tao lang din naman kami apat, na nagtatrabaho lang naman kami kanya-kanyang buhay. Pero ang maganda, yun nga, nung binuo namin as F4, baga kahit pa paano, na-less namin at panagsama-sama kami sa isang lugar, may kanya-kanyang baluarte, napagsasama-sama namin lahat ng tao. So, yun naman yung naging magandang resulta. maximize kasi namin lahat ng mga advantahe namin. Running sa isa sa pinakamalaking lugar pagdating sa buong Pilipinas, which is Dasmariñas. Kung i-google nyo si Dasmariñas, si Dasmariñas is nasa top 10 na most populated city sa buong Pilipinas. Kami alone, ang registered voters na nag-iintay sa amin parang bumoto is almost 500,000. So lahat din siguro talaga ng mga politiko nandun din sa amin sa Dasmariñas. Kaya sa amin, kung ikaw ay isang independiente at magkakandidato kang mag-isa, ako po, medyo madugo talaga. Kaya napaka-perfect po na nagkakakilala kami and isa lang din yung layunin po talaga namin na magsama-sama po kami for the better purpose din po. Yeah. Not to be a candidate but also syempre mas ma-maximize din talaga namin yung potential naming apat as one. Pero kumusta yung reception sa inyo ng mga tao using the name, yung F4? Kasi syempre, di ba, alam natin yung mga fans. Di ba wala pong pressure sa inyo yun na parang baka sabihin, ginagamit nyo yung F4. Forward Or 4 kasi diba, siya. yung comparison, kumusta? Hindi ba kayo nababash? So far wala pa naman. Wala pa Masaya. Actually, medyo masaya ano naman nga po eh. Actually, yung mga in generation na yun, 90s yun di ba? 90s siya. Masaya naman. So far, wala pang bash kami na natatanggap. Naging curious ba sila? Sino itong F4 na ito ng ano? Nakatulong naman siya. Yeah. Alam niyo naman po din sa politika, isa din po sa strategy para din po makilala kayo, especially pag independent.
dapat meron ka ring branding, good branding. So na-tsempo po. Siguro nga blessing in disguise din po yung syempre, rest in peace with prayers din naman yung nangyari dun sa kay Barbie Sue, which is siya yung sunshine din ng F4. Kumbaga, mas lalo kami na pag-uusapan in parallel dun sa gusto namin na mga platforms na inihain din namin sa Dasmariñas. And perfectly naman yung timing, kumbaga para sa amin, kumbaga talaga napag-usapan. And yung billboard na nagkaroon din kami sa F4, malaking bagay din na impact kasi for the longest time in history, or kami lang din yata yung gagawa na for the first time as a local candidate, kami lang po yata ang merong billboard sa buong, kahit sa buong Cavite, along Aguinaldo Highway Going to ng Dasmariñas. Going to Tagaytay. So yun, may impact na po agad yun sa amin. So, may tumulong lang po sa amin para magkaroon kami ng billboard. So, Christian din siya. And ano po ang gusto, ang maganda po sa grupo namin, wala kaming insecurity sa isa't isa. Bagamat pare-pareho kaming konsehal ang tinatakbo, meron kaming unity. Every time na may mga lakad kami, sinasabi namin lahat yan. And masaya lang kami. Masaya lang. At minsan nga, puro kulitan na lang basta ini-enjoy lang namin tong campaign period na to, tong papadating na campaign period. Of course, may mga invitation. Hindi pa naman kami pwede mangampanya, pero ang importante, may mga napupuntahan kami mga event. So, kahit pa paano nakapagpakilala na rin kami doon. Kapag nagka-campaign kayo talaga sa group, hindi pwedeng isa-isa. Yes. May Meron din naman. May mga naman, times kasi din. usap-usap naman namin kasi as independence, di ba? Pwede ka. Kung may lakad ako, may ikot na gito, hindi available siya. No? So may mga lakad pa rin. Which is, we understand naman sa aming lahat, di ba? So solid, at least yung solid kami sa grupo, talagang yan bihira yun Bihira yun sa mga politiko dahil sometimes, alam nyo, dahil pare-pareho ang tinatakbo namin, pare-pareho kami konsehal. Nakita ko na mas nakafocus kami doon sa advantage ng grupo. Actually, si Consinil ang nakaisip ng F4 F4 kaya? So yun, dinagdagan na lang namin ang forward. Parang Spice Boys natin. Sa Congress. Paano may jingle din kayo? Yes. Wow, anong jingle? Meet your garden song. Nature, Talaga? Yan, ganun ang Di ibang ba kanila. ang mahal nun? Ang ganda, Ang mahal. Sinagot Hindi mo. naman. Actually, libre nga lang yata yung isa Hindi, kung ipopost mo may copyright ata. Pero pag Kasi sa may ano yung pag ginamit Pero sa eh. local campaign kasi as long as hindi naman din siya isa-isa Pwede. Hindi rin. Kasi most of the candidates Gumagamit alam natin naman talaga. gumagamit din talaga ng mga Huwag lang siguro pang social media. Pag pinost mo social media, copyright ka. Oo. Pero pagka sa mga under lang, Sa mga hindi naman kampanya siguro hindi. pupuntahan tayo ng Taiwan para marinig mo. Yes, yung Harlem Youth. Pag-level. Yes. So, anong common denominator nyo dun sa F4 para, kumbaga, saan kayo nagkakasundo sa mga advocacies? Ayun, sa platform. Actually, sa tingin ko naman, kahit paano, most of us established na rin. Kontento na kami sa buhay na meron kami. Pwedeng ako doon sa school na lang namin. Si Consi sa Litran, may business din naman siya. At si Consinil, Showbiz. may business din siya. And lahat naman ay pwede nang okay na kami dito. And meron lang kami leading na talagang tumulong pa. And mas makakatulong kami, alam namin, dahil itong pagtulong na to, pag nandoon kami sa committee na yon, mas mapupukusan namin as mas marami pa kami maaabot. So hindi lang yung currently, kasi ngayon yung mga natutulungan namin medyo limited pa siya Hindi katulad ng advocacy namin pag nandoon na kami sa committee na yon, sa council. Grabe, kahit nga hindi lang Dasmariñas, labas pa ng Dasmariñas, ay maibibigay namin yung tulong ngayon. So isa sa tinitingnan ko si Vico Soto. So napakaganda, isa sa pangarap ko yun. Alam ko pangarap namin apat yun na yung corruption tigil na, and yun po yung nasa heart ko. Prayerfully mangyari po yun. Wala naman po imposible sa Lord. Siyempre, transparency, di ba? Advocate sa transparency. Kasi mga businessman kayo, of course, masisilip yung inyong mga salary. Yes. So,
Basta pagdating doon, alam ko wala naman kami katatakutan doon dahil talagang kontento na nga po kami kung ano yung mga blessings na tinatanggap namin sa Lord is para sa akin enough or sobra na para sa amin. So it's about time na para i-share naman. So wala kaming panghinayaan sa eleksyon na to, mga matutulungan namin kasi talagang pabigay naman talaga eh. No, since then talaga namang ang heart namin. Pero wala kayong particular project like livelihood or... Hindi, may kanya-kanya naman. Ako po kasi doon sa livelihood. Ako po yung Hindi ko nasabi yung platform natin. yung sa Ahon Mahirap, starter kit. So, they will start the business. Nagbibigay lang ng starter kit. So, palaguin mo yan. I-monitor namin, tutulungan ka namin. May financial strategies, financial literacy para nang sa ganun. Hindi kasi pwedeng basta lang negosyo eh. Kailangan matutunan nila yung financial literacy. Kasi darating ka dyan, sa experience ko as businessman, 20 years na yung aming school, 2 dekada na. So ang daming ups and downs. So gusto ko rin i-share yung personal experience ko para pag dumadating sila sa point na yon, hindi sila basta-basta susunod. Hindi kasi yung ako nila. Yes. Yun ang ano niya? Siya, hindi, may kanya-kanya kami. Ako Ahon Mahirap, siya ay One Munti. Ay, may balikin party. Siya ay Kasi Bayan. independent na muna Siya naman, meron na kami TGP. kanya-kanyang party list. Ano Ako kayo? TGP. TGP party list. Yung ano, yung gamot. Tawagama please. Ang gamot. Pero TGP, please for Di ba yun sa ano? sa gamot. Parang ko, alas na kalig siya. Di ba yun? Hindi, iba pa rin, di ba? Yun yun. Yun din yun. Tawagama Philippines. Good afternoon po. Ayan. Hello. Pwede mo rin. I'm Morley Ayunya po. Yes, DCRH. Yan, bakit po kayo? Since tinawag niyo po kami mga taga-showbiz, showbiz ang itatanong. Sa inyong dalawa kasi, ano Dito pa? naman sa, yun nga, dito, actually dito, sa totoo lang, medyo dito ko nakita yung mundo na kakaiba. Kasi ako, personally, pag lumalabas ako out of town, kahit pause ka na, kung makayakap siya, halikan ka, lahat, nandyan hello, lahat. Kakano sa'yo approach dito, hindi. May makikilala ka na pag hinaway mo, hindi titingin sa'yo. Iiwasan ka, may mga ganito. Siguro baka dahil hindi ako gusto nilang italin. O baka dahil nag-iingat sila. O baka dahil ayaw nila sa akin. Pero again, sabi ko nga, mas pinararamdam ko sa kanila yung puso. Puso ng pagiging tao. Pagiging totoong tao. Kasi sabi ko sa akin, it's okay. Yan talaga mundo ng politika. I understand. Kaya lumawak na rin, at the same time, umaba na rin yung mas sumaba pa lalo yung pasensya ko pagdating sa ganitong bagay. Dahil siyempre, ako, yung kaninang question mo, gusto ko lang isagot. Kung paano namin pinag-aandaan yung bakbakan. Pero di ba, huwag muna mong sagutin muna yun. Ito muna ang question ko. Ano yung mga pelikula o ano yung mga projects mo in showbiz at kailan ka nag-start at bakit ka umalis? Hindi naman ako umalis. Nagpahinga lang tayo. Kasi nga, again, hindi naman ako pinatay sa Batang Quiapo. Kumbaga, nawala lang saglit dahil nag-iba rin nung time Kain na kayo, sir? ni Ivana kasi kami magkakasama sa Batang Quiapo, di ba? So, nung nawala siya, nasama kami. And then, yun nga, nag-proceed na ako na mag-file ng tatakbo ko, disconsider. Gaano kakatagal mo na sa Batang Quiapo bago ka Tagal. nakakada? Ilang buwan din ako. Anong role mo doon? Yung kami po ni Nino Mulak sa club, sa bar. Sa billiards, di ba? So, yun. Kaya nung nagkita naman kami last, sinulog ni Direk Coco. Sabi siya kanya, Direk ha, kung naman maging resulta to, baka pwede naman ako. Sabi mo siya. Yun naman si Kuya, best friend, halos Kuya best friend. Naman yun. Alam naman yun. Dahil sidekick ako dati sa One de la Cruz. So, madali rin mag-ano. Si Daniel din naman sa Incognito. So, pagkita kami sa Baguio. Sabi ko, pare, baka naman, tumatakbo ko paano? Bawal ito Bawal. But teka, Neil, di ba tito mo si Michael eh? Mga Andrea, yun yung nagpasara ng English. Charot. Hindi. Yung Marcoleta, di ba apelido niya? Hindi yun yung pangalan. So, hindi ko siya... Contribute hindi ka niyaya o pera ng mga sexy kasi yung aurahan mo, ang guwapo mo, ang sexy mo. Malahid siya ako eh. Oo, Marcoleta yun. May pangalan Galing ko na siya. ako nakabat yun, also ba yun? Hindi lang kasi dati nakapag-anak. Hindi. Kasi, may question ako sa'yo. Kasi we all know that you're close to Daniel. Yeah. Nagkakasabi na kayo yan? Oo. Ano kamusta siya after the breakup with Katarina? Feeling ko naman okay naman na siya kasi
di ba, focus mo siya naman yun. Alam mo naman ang mundo na showbiz. Kahit na marami kang problema, kailangan sa harap ng hindi mo iparamdam na ano ka. Pero deep inside, syempre emotionally. Naging emotional siya. Kasi nung nag-inom kami before, matagal na. Syempre, mahirap. 9 years, di ba? Ang hirap nun. Dinamdam niya ba yun? Oo naman. Iba rin yung pinagsamahan na alam mo yun, yung haba na, at saksi naman ako doon, alam mo naman yun. Magkumpare kami, tsaka magkasama kami sa growing up. Though, syempre... Paano friends pa rin kayo ni Catherine? Kumare ko din yun. So, yung mga friends niyo, hindi naman na-affect? Hindi naman. Pero, question, nung si Daniel nag-open siya, about nung breakup? Ako kasi yung taong gano'n, ayoko tanongin. Kaya ako kusang ikaw magsabi. Kasi ayoko kumatin, tsaka makialam. Pero nag-open siya nung nagiinuman kayo, bakit ba niya nasaktan siya? Nakararamdaman ko na, pero yun nga again, kami kasi sa totoo lang, pag magkasama kami, hindi kami nag-uusap ng showbiz. Ang usap namin, totoong tao, totoong buhay. Business ko, pamilya anak niya, mo. pamilya ko, Ano naging payo mo sa kanya Oo, nung nag-break sila? move on. Yun naman talaga eh. Pero gumagawa ng paraan balita ko nag-uusap sila ngayon. Oo, mukha. Idol ko man din. You want them to be together again? Pwede na, kung bibigyan ng pagkakat, gugustuhin nila, bakit hindi? Pero, iba naman yung, kumbaga, again, malaki yung pinagsama, maganda yung pinagsama. Hindi, pero ikaw ba, as a friend, nasa-hate kapag sinasabing cheater or whatsoever? Oo naman. Kay Daniel? Kailan ko siya yung tao. So, unang sinasabi nila, sana, huwag na lang palaki, tsaka huwag na lang mangilan. Dahil hindi naman nila alam yung pagkatao ng isang tao, kung ano yung dinadamdam, kung ano yung pinagsamahan nila. So, hindi siya totoong cheater? Hindi siya totoong cheater? Well, sa akin, hindi. Siyempre. Pero sa panahon Bakit hindi lang niya sabi? But ikaw, you're also very close to Carla, no? Oo, What is your reaction nung si John nakakasama mo? Tama ba? Nagulat ka ba nung karoon siya ng ganung issue? Siyempre ako, hindi ako pwede magsalita sa mga dahil lang mahirap na. Mabumalik sa akin. So, Pero sa pagkakakilala mo, okay naman, mabait naman tao. Nagbabike kami yan, nag-iinom kami yan before. Pandemic, ayun sa amin sa bahay ni Daniel. Pero siyempre, ayoko mangialam sa ganyang issue eh. Kasi, For now, dito muna ako nakapokus eh. Ha? Dito muna kasi ako nakapokus sa Manila. Ano siya parte sa'yo nung, nagkito ka? Hindi, kahit nag-break sila, okay pa kayo din siya. Kahit nag-break si Carla. Nakamusta eh. Ano mo ba siya ngayon? Hindi ngayon, siyempre, iwas muna sa social media. Dahil lahat ng bash sa kanya. Pagka sinabayan mo siya, Baka madami ka ba siya? Oo eh. Tsaka baka sabihin, tinatolerate mo siya. Ano reaction mo nung pumutok yung issue? Well, nagulat ako, siyempre bilang isang lalaki na parang ako hindi ako dumating sa punto na gano'n. Pero siyempre ako balance eh, hindi ko iniisip yung isa lang eh, hindi ako one-sided eh. Pakinggan mo rin itong side ng isa. Kasi itong isa, bakit puputok? Ito, mali nito kasi binugbog. Pero baka naman itong isa, meron namang cause. May pinagmulan, bakit mo pumutok ng isa? Pero parang Kilala mo rin ba yung Jelly? Well, yung wife ko is kilala niya. Kasi dancer at DJ. Pero during the term of Tita Carla, Miss Carla, wala kang nabalitaan ganyan nangyari sa kanila? Wala. Na nasaktan siya ni Jama whatsoever? Hindi malabong mangyari yun. Dahil nung siyempre, knowing Tita Carla, very, Strong serious yun. sa buhay din. Diba? So, tapos, pagdating sa anak, very family woman. So, I don't think na magkakaroon ng gano'n pa. Parang napaka-childish naman. Sa kanya payag ng masaktan. So, Si Tita Carla. knowing Daniel, baka, saka mga padilya, alam mo, medyo Pero mahirap. kayo ni Miss Carla, okay pa rin? Yeah, pupunta ako nung New Year sa kanila, nagkita kami. So, ay Christmas. Okay, balikan ko na uli. Balikan natin yung question kanina na gusto mong sagutin. Yung tinanong ko kay Connie. Pero bago mo sagutin yan, may question pa ako isa. Sige kuya. Advantage ba ang pagiging artista mo sa pagpasok mo ngayon Ano yun? into politics? Well, sabi ng mga naririnig ko, syempre, sa ibang banda, possible kung nangyari kasi nga syempre, kilala ka sa isang lugar. Pero syempre, mayroon ding iba na may mga tumatakbo din naman na kung negative ka, hindi ko na i-mention yung ibang mga showbiz na tumatakbo na negative na, pagtakbo, negative pa rin. Ako naman siguro, I should say, na sa tagal ko rin naman sa industriya, wala naman kasi ako naging issue. Wala ako naging pangit na ginawa. Well, hindi naman ako perfecto. Pero yung dito sa pagpasok ko, kahit pa paano naman, naging maganda kasi nga, ako na, kaya ako mag-entertain. Nag-show ako sa barangay,
Nag-show ko sa mga schools na, kumbaga, para mas makilala nila ako. Kumakanta ka? Kumakanta ko, yeah. Hindi, nagpe-perform ako. Sa mga schools, sa mga barangay sa amin, sa mga invitation sa akin. Kasi yun yung work ko eh. Pero siyempre, sa ibang banda, mas, yun nga, maganda rin naman ang pinalalabas. Dahil bukod sa kilala tayo, nagiging kahit pa paano bonus na rin. Pero, siyempre, kailangan nilang maramdaman kung gaano ka katotoong tao at kung ano ka, anong mga plataforma mo, ano yung mga kaya mong gawin. Hindi pwedeng puro pogi lang, hindi pwedeng artista ka lang. Kailangan, meron kang may goal ka, may vision ka para mas maramdaman ka ng tao. Kasi kahit anong gwapo mo artista, kung hindi ka talaga gusto, hindi ka talaga gusto eh. Diba? Doon ako naniniwala. So parang, yun lang, kahit artista ka, kung wala ka talagang sa parang puro negative ka sa buhay, hindi ka rin naman gusto eh. Okay.